ang nakaraan. Tao po. Tao po. Yuhu. Tao po. Look, walang tao? Bakit kaya? Parang dati-rati, may mga epalagad na sumisita sa akin dito. Tapos ngayon, wala na. Nasaan kaya yung mga yun? Kung kaya, ay tumuloy na si Mando papasok ng mansyon at hindi nakaligtas sa kanyang mata ang nakahaing litsyong manok at mabilis niya itong dinampot. Lo? Kahit sino naman no, bakit di nila gagawin to? Ang sarap kaya kahit walang sauce. Labis itong nagtataka dahil walang katao-tao mula entrada hanggang sa may kusina. Kung kaya ay dumiretso na ito patungo sa may mismong silid ni Don Pakundo. Tao po! Yuhu! Tao po! Tao po! Nang biglang. Hoy! Sino din sabi sa'yong pumasok ka dito? Magdanakaw ka ano? Don! Don Pakundo! May magdanakaw dito sa may mansyon nyo. Magdanakaw na kalbo. Kalbong pangit na mukhang dinaing. Don Pakundo! Mando! Oy! Huwag ka lalapit. Huwag ka lalapit. Diyan ka lang. Tatawag ako ng pulis. Anak na eh. Sinabi na huwag kang gagalaw eh. Binato ito ni Mando ng isang kandelabra. Subalit, tumagos lamang ito sa tila aninong nilalang na kanyang nasisilayan. At dahan-dahan, lumingon din ito sa kanya. Mando! Mando! Ako ito! Si Don Pakundo! Ikaw si Don Pakundo? Ang layo naman kaya ng itsura nyo. Yung si Don Pakundo, mahaba yung buhok. Tapos ikaw, pangit na, kalbo pa. Ay ko! Uy, oo nga no. Ikaw nga yan. Ang bilis mo eh. Anyari, bakit nagkaganyan naman yung itsura mo? Kung kailan tumanda ka naman, parang ngayon ka pa yata nag-addict. O baka naman yung maintenance mo, hindi mo nasusunod. Agoy! Aray ah! Ang dami mong tsinelas. Pugita ka ba? Di ba? Vampira ka? Agoy! Oo na! Teka, nasan ba yung anak mo? Siguro, naglalamierda na naman yun. O kaya, nandalalaki. Tapos pag na-broken hearted, damay na naman kaming lahat ng mga lalaki. Ay! Ay ko! Ano ba kasi yun? Puro ka kalokohan! Bueno, Mando, ito talaga ang aking tunay na katauhan. Ngunit, noong una, akala ko ay natural lamang at manunumbalik ang dati kong anyo kapag nakatikim na akong muli ng dugo. Pero, hindi. Mali ako. At isang sobre ang natanggap ni Mando bilang kabayaran mula sa kanyang nagampanang misyon. Mando, eto, Wow! tanggapin mo. Ang laking halaga naman ito, Don Pakundo. Yan ay bilang kabayaran sa inyong misyon na nagampanan para ang inyong mga pangangailangan ay matustusan. Ngunit, mayroon sana ako sa iyong muling ipakikiusap bago ang lahat. Ha? Ano naman po ba yun, Don Pakundo? Aba, sabihin nyo lang ho at baka makatulong ako. Muli ay bumalik sa pagtanaw sa malaking bintana ang nahihirapang matanda. Walang paligoy-ligoy na ika nito ay nais nitong kunin ang dugo ng isang lahi ng taong lobo.
Ito ay upang matighaw ang kanyang napakataas na pangangailangan na sustansya mula nung sila ay nabubuhay pa sa sinaunang panahon. Ito ay para manumbalik ang kanyang pumupusyaw na kapangyarihan at lakas. Sapagkat mula nang sila ay lumagay sa tahimik ay hindi na ito muli pang nakatikim ng dugo mula sa kanyang mga kalaban, lalong-lalo na ang dugo ng mga kugan. Ito ay ang mga mababagsik na uri ng nilalang ng mga taong lobo na matagal na din na maingat na nagkukubli matapos ang kanilang huling digmaan ng lahi. Walang makapagsasabi kung bakit bigla din silang nawala. Ngunit ang pinakasisigurado ng sinaunang nilalang na si Don Facundo ay maaaring nag-iipon lamang din ang mga ito ng lakas at puwersa. Katulad nila para sa kanilang muling paghaharap. Pero Mando, ayoko naman na mawalan ka ng oras sa sarili, pati na sa iyong pinakamamahal na kapatid. Humayo kayo, maglibang, magsaya, sapagkat maikli lamang ang buhay ng mga tao. Ang salapi ay isa lamang pakonsuelo at bumalik ka na lamang matapos ang lahat ng inyong nais gawin. At saka, sana din sakali, Mando. Mando? Mando! Mando! Pintig na lalaking to. Nakahawak lang ng makapal na sobre. Dinaig pa ako sa bilis maglaho. Kanina pa ako nagsasalita dito. Siguro ay kanina pa yata ito nawala. Ang tindi mo talaga, Mando. Samantala, sa dako ng tahimik na kubo ni Lola Maming, masayang nagkukwentuhan ang dalawang magkaibigan na sina Potpot at Islaw habang inubutan ito ng tig-isang tasa ng mainit na tsokolate ng matandang babae. Maraming salamat po, Lola. Ang bago-bago. Wow. Oo nga, Islaw. Tapos may kasama pang tinapay para isaw-saw. Salamat po, Lola Maming. Nako, walang anuman yun. Sana'y nagustuhan nyo ang ating hapunan. At saka, ay paniki! Diyos ko, akala ko kung sinong maligno. Pasok ka iyo. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan sa may bintana. At pasensya ka na kung kaunti lamang ang aking nailuto. At saka, Naku! Huwag na ho kayo mag-abala, Lola Maming. Talagang nakajeta po ako ngayon eh. Kasi bukas, kakainin ko lahat ng gusto ko. kahit tain ng kalabaw. Abay, oo naman. Che! Loko to. Ate ka nga. Ito. Kay Lola Maming ko na lang iaabot. Yung pinabibigay ni Don Facundo sa'yo. Mahirap na. Baka maaga kang matutong mambabae. O kaya, mapabarkada. Tapos dun sa may kalsada, matuto ka mag-rugby. Aray! Che, hindi ako ganun, no? Ito po, Lola. Lola Maming, oh. At ito naman ang sayo, Put-Put. Tapos, yung sa kanya, mas malaki. Tapos, yung kay Potpot, kinupitan pa niya. Tapos, Apo, huwag ganon. Ano man ang ibinigay, maliit man o malaki, ay unahin nating matutong magpasalamat. Ay, opo. Bueno, maraming salamat, Kuya Mando. Mandurugas. Ay, Lola, oh. Hindi sincere, eh. Oh? Nako, kayo talaga mga bata. Iho, pakiabot na lamang kay Don Facundo ang aming pasasalamat. Siya nga pala, para saan nga ba ang malaking kapayaran na ito? Ha?
Bali kasi kuwan. Ano po kasi Lola Maming eh. Bali ganito po kasi yun. Halos manlaki ang mata nila Potpot at Islaw dahil wala din palang kaalam-alam ang matandang babae sa mga nangyayari. Ngunit, sadyang maaasahan ang isip ni Mando sa tuwing oras ng alanganin. Kasi Lola Maming, nung nakaraan kasi, naghahanap itong si Don Facundo ng magdilinis ng bahay niya. Nakita ko yung apo nyo. Ayun, nangungulangot lang doon sa eskwela. Kaya isinama ko na. Aray ko! Ano naman lang. Sandali lang naman po kasi yun tsaka hindi naman kabigatan. Halos wala nga ginawa yung apo nyo kundi kumain lang ng kumain. Hindi naman Na hindi na nag-usisa pa ang matanda at ipinaglatag pa sila para sa kanilang matutulugan. Kinabukasan, heto na ang tatlo. Muli ay nanlaki ang mga mata nila Islaw, Potpot at Mando. Kasulukuyan silang nasa pinakabayan. Narito sila upang Party! Kuya naman bubos biyaya ka na naman. Mainam nito, mag-impok tayo. Doon sa may bangko. Oo nga. Maagang mag-impok. Bago matigok. Masyado kayong takot, no? Alam niyo mga bata, ang pera, nandyan lang yan. Basta ba magbanat ka ng buto, pwede mong kitain. Pero yung bawat minuto para maging masaya ka, hindi mo na yun mababalikan pag matanda ka na. Ganito isipin mo, makakakain ka pa ba ng mga masasarap? O kaya, makakapunta ka pa ba sa mga gusto mong puntahan kung uugod-ugod ka na? Hindi, diba? Alam niyo, Potpot, Islaw, maikli lang ang buhay. At saka, kabilin-bilin na ni Don Facundo. Para sa ganito talaga ito. Kaya, tara no. Nagkatinginan ang dalawang paslit. Wari na budol ng matinik na manggagantyong si Mando at wala nang nagawa pa kundi ang sundan ang paglalakad nito papalayo. Nang gigilala sila sa lawak at modernong syudad, napakaganda na di maiwasan nila Islaw at Potpot ang labis na mapahanga at mapatulala. Humantong na sila sa loob ng malaking establishmento na ikapanga ni Mando ay unahin nilang manood ng sine. Subalit, wala namang hilig ang dalawang paslit sa mga nakikitang palabas. Sus! Napaka-choosy nyo Samantalang, dun nga sa kabilang sityo, kahit pinapapak na kayo ng surot, nakikipagsiksikan pa kayo. Tapos ito, aircon. Maganda. Malaki. At saka, ay, saan kayo pupunta? Teka! Ay! Iniwan na ito ng kanyang mga kasama upang tumungo sa mga palaruan. Napangiti na lamang si Mando. Nangingirid ang luha. Naikapan nito. Siguro ay handa na ang kanyang kapatid kung siya man ay sakaling bigla na lamang muling mawawala. Dalaman ng nalulunod na emosyon, binuhay ni Mando ang kanyang kalooban dahil inilaan ang araw na ito upang sila ay magsaya. Naika nito ay magkita na lamang sila sa kanilang tagpuan mamaya. At heto ngayon si Mando, masayang nakatayo sa mahabang pila ng sinihan upang bumili ito ng tiket sa kabuong gilas na tinungo nito ang entrada ng magandang sinihan. Makalipas ang ilang oras, tuwang-tuwa naman ang dalawang paslit na may hawak na mga napanalunang laruan sa kanilang pinuntahang palaruan nang may madaanan silang isang napakadungis na pulube. Kaya buong tamis na binigyan nila ito ng kaunting limos. Mga sinaulo!
Ako to! Nye! Kaya, ano ginagawa mo dyan? Oo nga, Kuya Mando. Tsaka, anong nangyari sa may forma mo na parang si Robin Padilla? Oo nga, para ka bang na-hold up yung nang-hold up? Cheng! Anong parang? Mas okay pa na hold up ako eh. Makakalaban pa ako. Kaso, hindi eh. Nye! Ano ba ang nangyari sa'yo, Kuya? Anong nangyari? Kasi... Sapagkat, nang pumasok daw ito upang manood ay hinarang siya ng bantay ng sinihan. Nasabi daw ay kailangan niya munang bumili ng tiket. Subalit, bigla daw itong pinunit ng bantay na masungit na kanyang ikinabigla kung kaya ay muli itong bumili ng tiket. Ngunit, pagpasok ay muli na naman itong pinunit. Nasa huli ay pinagtawanan siya ng mga bantay. Dahil, Hoy, bata! First time mo ba? First time mo bang manood ng sine? anong first time? Sira ulo ka ba? Pang-alim na balik ko na nga ito eh. Punit kasi ng punit eh. Naku, nagtitimpilan talaga ako sa inyo ha. Sabi na nga ba eh. First time mo. Hindi nga! Ang kulit nito! Kung kaya, ay ipinaliwanag ng bantay kung bakit niya kailangang punitin ang natatanggap na tiket. Nasa huli ay umasta pa si Mando na galit bakit hindi daw agad sinabi. Iya mo. Bukas na bukas din, lalagyan namin ng pila. Yung mga tulad mong unang beses pa lamang makakapanood ng sine. Ewan ko sa'yo. Reklamo kita dyan eh. Reklamo kita. Magsumbong ka pa. Yeah. Ewan sa'yo. Magsumbong ka. Subalit, nang makapasok na si Mando, ay sinalubong agad ito ng napakalakas na mga pagdagundong. Malalakas na sigawan, mga pagsabog, at paghingi ng tulong. Pinabomba tayo! Magtago na kayo! Iligtas niyo ang inyong mga sarili! Mamamatay na tayo! Kung kaya ay otomatiko ang naging galaw ng binatang si Mando. Mabilis itong bumalikwas, nagpagulong-gulong, at dala ng pagkakabigla ay napasigaw na din ito dahil sa labis na pagkakataranta sa gitna ng dilim. Islaw! Iligtas yun ang inyong mga sarili! Tumakbo na kayo! Takot! Islaw! Andyan ang mga kapon! Takbo na! Lumayo na kayo dito! Sinasalakay tayo! Nang biglang tumahimik ang buong kapaligiran. Liwanag. Isang napakalakas at nakakasilaw na liwanag ang tumutok sa muka ng binatang si Mando habang nakahandusay ito sa may madilim na sulok. At ika nito, Uriel! Uriel! San Pedro! San Pedro! Nasa langit na naman ba ako ulit? Ha? Uriel! Mga arkanghel! Sumagot kayo! Mga... Hoy! Ay, diablo! Tumayo ka nga dyan! First timer! Lintik ka talaga oh. Akala ko kung ano na yung naririnig namin sa may labas. Ikaw lang pala. Ano bang ginagawa mo dyan? Ang dami-daming upuan dun sa may itaas. Bakit dyan ka pa nakahiga? Na yun pala. Nang pumasok ito ay nasa kalagitnaang parte na ang palabas kung saan ay puro pagsabog at pagpuputukan na ang nagaganap. Sa susunod, magpasama ka kahit sa kapitbahay nyo para hindi ka nagmumukhang tanga.
Alam ko ginagawa ko, no? Bali... Ang totoo niyan, dati talaga akong stuntman. Ginagaya ko lang yung mga galaw nila eh. O siya. Tumayo ka na dyan. Itiwan mo ako. Halika na. Kaya ko yung sarili ko, no? Ikaw na nga tinutulungan eh. Ayaw na. Oops! Oh, Oops! Teka. Oops! Teka. Ang dilim! Hoy, dali. Ang dilim! Hoy, Wala akong makita! wag. Nawawala ang lupa! Hoy, Nawawala ang lupa! Wag kang lalangoy. Teka! Hoy! Dulot ng napakadilim na sinihan, hindi nito nakita ang kanyang dinaraanan. Kaya nabuwal ito at muli ay nagpagulong-gulong papalabas sa may pintuan ng sinihan. At pagkatayo ni Mando, pinalakpakan ito ng mga bantay sa labis na paghanga sapagkat sa tigas daw ng ulo nito ay nabuksan pati ang dati ng nakakandadong pintuan. Wow! Ang husay! Ang husay! Pre! Tropa mo yan? Tropa mo? Galing ha! Tagal ko nang binubuksan yung pintuan na yan eh. Ang tigas! Siya lang pala yung makakabukas. Ang husay! Ewan ko ba sa may timang na yan? Ang kulit eh. Ngayon, naniniwala na ako na talagang stuntman nga siya. O siya, tara na. Patapos na yung palabas sa may loob eh. Liga dali, magbinisa tayo. Si Raulo! Ano ba kasi yung pinanood mo, Kuya Mando? Bakit ka ba humantong sa ganito? At naiiyak na itinuro ni Mando kung ano nga ba ang kanyang napasukang palabas. At ito ang pelikula noong ikalawang pandigmaang pandaigdigan. Bakit dyan ka kasi mapasok? Hindi mo naman pala kayang panoorin eh. Anong malay ko? Ang binayaran kong palabas yung kay Dolphy. Yung tatay Nick. Saka, anong hindi kaya? Ikaw ba naman pangunahan ng mga tora-tora at tangke ng mga hapon? May laban ka ba doon? Sarawulong to. At kung kaya pala naubos ang pera ni Mando, ay hindi nito namalayang nahulog sa loob ng sinihan ang kanyang pitaka. Laman ang lahat ng kanyang pera. Ay, nako! Ikaw talaga, Kuya, oh. Hindi bale. Huwag kang mag-alala. Nilibre naman ako ni Islaw sa lahat ng ito. Oh, eto. Itabi mo na lang yung pera ko. Tayo ka na dyan, Mandong Matungis. At kakain pa tayo ng ice cream. Oo nga. Tara, ang sarap nun. Umuwi na lang tayo. Doon na lang tayo sa may kakahuyan. Hindi ba magastos? Sa loob ng masukal na kakahuyan, masaya pa rin nagkukwentuhan ang magkaibigang Islaw at Potpot dahil sa kanilang pagdiliwaliw habang abala naman sa pagluluto ng napakasarap na adobong manok ang binatang si Mando. At nang matapos na ang sinaing, ay nagsalo sila sa napakasarap na hinain. Ilang sandali silang nagkwentuhan sa may palibot ng apoy habang walang tigil pa rin sa masayang pananariwa ang dalawang magkaibigan tungkol sa kanilang pinuntahan. Ona! Ayun ay masaya. Katulog na nga. Mas masaya kaya yung sa'yo. Tilapanan mo yung mga tangki ng hapon eh. Yes! Tulog na ako. Subalit, bigla silang nakarinig ng nakakapangilabot na tunog. At biglang lumakas ang ihip ng hangin. Dahilan upang lumakas ang ningas ng kanilang apoy. Hanggang sa ito'y biglang nawala. Katahimikan. Ngunit lahat sila ay nagsisiksikan. Pot. Ano yun? Nakakatakot. Oo nga eh. Katatapos lang natin dun sa may multo. Napugot ang ulo, di ba?
Tapos, meron ulit. Kuya Mando. Kuya Mando. Kuya, gising. Kumising ka dyan. Kuya. Kuya Mando. Para naman tanga to. Ano ba? Kanina ka pa pala nakadilat eh. Bakit hindi ka nagsasalita? Huwag kayong maingay. Bakit ba? Sapagkat saka lamang naalala ng binatang si Mando ang tungkol sa nakakapangilabot na kwento sa may bahagi ng masukal na kakahuyang ito. Dahil ayon sa mga kwento, noon ay may isang pamilyang naninirahan dito na di kalayuan sa bahagi ng gubat sa dulo ng Borol. Una ay masaya silang nagsasama. Subalit, isang pagsubok ng buhay ang tumapos sa kanilang pagsasamang napakamakulay. May nakilala ang babae na isang napakakisig at mayamang binata na di sadyang naligaw ito sa may bahagi ng kakahuyan. Nakalaunan ay nagkaroon sila ng relasyon. Nagbunga ang kanilang kataksilan habang ang asawa naman nito ay patuloy lamang sa labis na pagmamahal sa kanyang esposa. Sa kabila ng di maitangging mga nalalaman, tinitiis nito ang bawat pangangalun niya ng kanyang asawa habang siya ay wala. At dumating ang mapait na araw, isang maliit at tipid na sulat kamay na isang liham na lamang mula sa kanyang asawa ang tanging naiwan. Na ayon sa may nilalaman nito, kung tunay siya nitong mahal, mauunawaan niya ang kanyang nagawa dahil ayaw na nitong mabuhay pa sa kahirapan, lalo na para sa may nilalaman ng kanyang sinapupunan, kahit na ito ay binhi ng kanyang kataksilan. Tuluyan na siyang nilisan ng asawa. Wala na ang tanging liwanag na kanyang tinitingala. Hindi na muli pa itong uuwi, kung kaya mas pinili ng nagdadalamhating lalaki ang magbigti. Hala, nakakalungkot naman pala ang nangyari sa kanila. Oo nga. Hala, bakit ganun? At saka... Ay, wait! Kasabay ng biglang paglamig ng hangin ay ang muling pag-aalulong ng nakakapangilabot na panaghoy ng kung anumang nahihirapang nilalang ang kanilang napapakinggan. Walang tigil. Wari humihingi ng tulong. Ng hustisya. At sa labis na takot ay hindi na nakatiis pa ang batang si Potpot. Kung kaya, Ayaw na namin ng multo. lumikha ito ng napakalakas na apoy. Nagliliwanag. Nakakasilaw. At sa sobrang lakas nito ay may sumigaw din ng napakalakas. Ay! Hindi! Ang init! Napalingon silang tatlo sa may lumitaw na isang matandang babae. At nang bawiin ni Potpot ang nag-aapoy na liwanag, ay nabuwal ang matanda mula sa kanyang kinatatayuan. Dahil dito ay mabilis na umaksyon si Mando. Lumukso ito ng napakataas upang bagsakan ng napakalakas na suntok ang nakakatakot na nilalang. Titigil ka! Huwag mo kaming tinatakot! Sandali lamang! Subalit, Sandali lamang! Kapag matanda at nakakatakot, susuntukin agad. Wala ka bang manners? Titigil ka! Sandali lamang!
lamang! Diyos ko! Sandali lamang! Na yun pala ay hindi ito isang multo o anumang maligno, kundi isang matandang nanguhuli lamang ng palaka para sa kanilang kakainin. Ngunit sa gitna ng kanyang panguhuli ay hindi sinasadyang naipit ito sa malaking bato at humihingi lamang ng pagsaklolo, at nang ito ay mapadako sa kanilang pwesto ay eksaktong nasilaw ito sa lakas ng nilikhang liwanag. Hindi mo kami maluloko, no? Gabing-gabi, tapos manguhuli ka ng palaka? Mag-isa? Tapos matanda ka na? Tapos wala ka pang ilaw? Tapos, yan ang pakialam mo. Kanya-kanyang trip to, no? Kaya, bakit kailangan susuntukin agad? Kita mo na, matanda na ako. At napilayan pa nga, oh. Kaya nahihirapang maglakad. Tapos kinaganyan mo pa ako. Haro, Diyos ko. Natigilan ang tatlo dahil sa nakakaawang itsura ng matanda. Lumalakad ito ng paika-ika. Hirap na hirap. Tapos kinaganyan mo pa ako. Umuungol pa sa labis na sakit. At bigla itong tumakbo. Hoy! Gago to ah! Saan pupunta? Ay, matanda ka! Hindi ka dito! Naku, sinasabi ko na eh. Nagpapanggap ka lang eh. Hoy! Hindi ka dito! Yeah! Mabilis na tumakbo si Mando at dinundagan ang matanda upang kanyang madaganan. Huli ka! Kaulo ka ha? What you? Putik na kaming maawa sa'yo ha? Aray, what you? Kinukonsensya mo pa akong hayop ka. Tapos, bigla kang tumakbo. Ang bilis mo pa. Aray, Mabilis ka pa sa kabayo. sasaktan ako. Aray, Tanda ka ha? aray, wag! Meron ako! Pagkakapasa ako! Nye, sa tanda mong yan, nagkakaroon ka pa? Baka naman tumuro yan. Bakit? Gusto mong malaman? Di silipin mo. Ay! Naulong to ah. Sige, ito. Pagkakapasa ka talaga. Wag! Yeah! Wag! Teka! Katunayan! Babae! Kuan! Isa akong diwata. Isang halik mo lamang, gwapong binata. Ay manunumbalik ako sa aking dating ganda. Tama na! Gamit na sa akin yan! Ilang palaka at matanda na ang nag-trip sa akin ng ganyan! Hindi nagagana sa akin yan! Agoy! Teka! Baka pwede mo pang muling subukan. Iko, Tumigil ka na! tama na! Iko, ang sakit mo sa mantok! Ano ba? Aktingan lang tayo dito. Huwag mong lakasan. Tama na. Soko na ako. Subalit, mabilis ang matanda. Sinakal nito ang binatang si Mando, dahilan upang ito ay mahirapan. Teka, Oo na! Peace lang tayo, Lola. Aray ko! Hindi ako makaya! Aray ko! Bitawan mo ako! Hindi ko mawari. Ngunit, may kakaiba sa inyong tatlo. Una, sinusubukan ko lamang kayong iligaw mula kanina pa. Ngunit, napakapambihira. Hindi ito sa inyo tumatalab. At unti-unti, nagbabago ng katauhan ang kaninang matanda at ibinunyag nito ang kanyang tunay na anyo. Isa itong mabagsik na anito. Isang anito ng gubat na nagpaparusa sa mga gumagambala sa katahimikan ng kagubatan. Ito ang madalas na may dulot ng mga pagkaligaw, pagkalito,
paghihirap ng mga mandalakbay na ikadaw ay galawgaw at maiingay. Subalit, isang nilalang ang bumagsak mula sa may puno at gumuhit ito ng kakaibang simbolo sa may lupa. Sa kabinulungan ang kanyang kanang kamao at hinipan. Dahilan upang magsaboy ng kakaibang pulbos at alikabok sa buong kapaligiran. Biglang nanigas at nangisay ang kanina lamang ay mabagsik na anito ng gubat, kung kaya ay napabitaw ito sa pagkakahawak sa binatang buntik ng mawalan ng ulirat na siyang pagdating din nila Islaw at Potpot at ika ng mga ito. Ako, mabuti at dumating ka po. Mag-Pokyo! Kamusta mga bata? Pasensya na. At nahuli ako. May dinaanan pa kasi ako eh. At teka, Pinilipit ni Mang Bokyo ang manipis na braso ng nilalang na tuluyan nang naging tila taong tuod. Nagmamakaawa ito na mapakawalan dahil labis na itong nasasaktan. hindi! Sige, tuloy nyo lang! Sige! Hindi naman kayo masaya eh. Di ba? Di ba? Sige lang! Sige lang! Ganon. Uy! Teka, biro lang. Babakliin ko na talaga to. Aray. Sabihin mo lang. At kailangan namin ng panggatong. Aray, masakit. Sige. Masakit. Ano ha? Ito naman, parang biro lang eh. Aray, aray ko. Ano ha? Aray, bitawan mo na ako. At ilang linggo ko yang pahihilumin. Alam ko. Bakit? Aray. Ano? Gusto mo gawin pa nating isang siglo? Hindi na. Hindi na. Na dito ay inusisa ni Mang Bokyo kung bakit naririto ang nilalang na ito at kung bakit lantarang nagpapakita. Ngayon pala, dahil sa isang balita na malapit na muling magtagumpay ang plano ng mga dalakitnon at sa kabila nito ay kung sila na ang mangingibabaw sa may kabilang mundo, ito ay papabor sa puwersa ng mga itim na maligno. Ay, sinasabi ko na nga ba eh, at hindi ka anito. Ay, papanggap ka pa ha? Aray, aray ko. Subalit, natigilan silang lahat dahil sa huling binitawan ng nilalang. Si Babeng! Si Babeng! At tuloy na itong binitawan ng albularyong si Bokyo sapagkat ayon sa may nilalang nakatakda ang pagdukot sa pinakamamahal nitong si Mameng. Hala, ang lola ko, nasa panganib. Oo nga, ano pang hinihintay natin dito? Tara na, baka ano pa ang mangyari kay Lola Babing. Sandali lang mga bata. Huwag kayong mag-alala. Sus! Paano di mag-aalala? Usapang kidnapan na to eh. Sige nga! At nakangiting sumulyap ang albularyong matanda na ika nito ay huwag silang mag-aalala dahil walang makapapasok sa may palibot ng kabahayan nila Islaw dahil nag-iwan ito ng mabisa at mahiwagang pangontra na siyang magtataboy sa kung sino mang nilalang na magtatangkang gambalain ang katahimikan ng kanilang tahanan. Ngunit, nagkatinginan sila Potpot at Islaw dahil may nakita daw silang mga kung anumang kalat na nakasabit sa may paligid na inaakala ay mga basura. Kung kaya bago sila umalis ng bahay ay itinapon nila ito sa malayo dahil bawal daw magkalat sa kanilang bakuran bilang habilin ng kanyang lola Mameng. Ano ka mo? Dahil dito, saka lamang nila naunawaan ang nakatakdang peligro. Wala na silang inaksaya pang pagkakataon. Mabilis silang tumakbo pabalik ng bahay upang hadlangan ang isang maitim na plano.
itutuloy. Oo, tutuloy. Antay ka ulit. After 100 years.